Hindi pa nakakapagpasya ang Senate Ethics Committee kung nasa kapangyarihan ba nilang dinggin ang mga reklamo laban kay Senadora Laila De Lima. Ang mga aligasyon kasi laban kay De Lima nangyari umano nang hindi pa siya senador. Binaliwala naman ni De Lima ang mga reklamo at iginiit na harassment lamang ito ng mga kalaban sa politika. May news to go si Jam Sisante. Kaliwat kanan man ang anyay mga atake sa kanya, hindi raw mabibitiw sa pwesto si Senador Laila De Lima. My God, ano ba talaga? Anong gusto nila? Paalisin ako dito? Madali sanang gawin yun, Madaling gawin yun para tumahimik na rin ang buhay ko. Pero no, I'm not gonna give them that opportunity or the pleasure of seeing me, quote-unquote, defeated because I have done nothing wrong. Tinawag ni De Lima na pawang harassment ang mga kaso at akusasyon na binabato sa kanya. Kabilang dyan ang akusasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakinabang siya sa drug money noong DOJ Secretary pa siya at ang gagawing investigasyon ng Kamara ukol dito. Anong gagawin ko dapat? Mag-resign? O barilin ang sarili ko? Di ba? And I won't do either. Neither. I cannot do that. Because I know deep in my heart and in my mind that I'm not at all guilty of anything that they're saying, especially my alleged connection to the drugs. Dati nang sinabi ni De Lima na ang pagbibitiw sa puntong ito ay senyales ng kahinaan at pagiging guilty. Sabi niya, hindi siya guilty at hindi rin siya mahina. Isa pang sinasalag ni De Lima ang electoral protest sa dating MMDA Chairman Francis Tolentino sa Senate Electoral Tribunal kaugnay sa pagkapanalo ni De Lima noong nakaraang eleksyon. Pang-12 senador si De Lima habang pang-13 si Tolentino. Dahil nga daw doon sa unauthorized change of that hash code by Smartmatic, kami dayaan na daw. Anong kinalaman ko dyan? Bahagi lang din daw ng pangaharas sa kanya ang dininig ng Senate Ethics Committee na reklamong inihain ng isang Abelardo de Jesus. Sa reklamo, inakusahan ng senador ng betrayal of public trust, gross misconduct at iba pa base sa mga alegasyon ni Duterte. Pero hindi nakapagdesisyon ng komite kung sapat ang form at substance ng reklamo. Iginiit din ng kaalyado ni De Lima na si Senador Franklin Drilon na dapat munang tukuyin kung pasok sa jurisdiction ng Senado ang issue dahil hindi pa senador si De Lima nang mangyari ang alegasyong ginawa daw niya. To me, the more substantial issue is the jurisdiction of the committee, and as correctly pointed out by our chair, will the acts allegedly committed before the respondent became a senator an issue proper before the ethics committee? I respect the ethics committee, so I leave it to their good sense and sense of fairness, their sense of judgment, kung ano ang gusto nilang gawin dyan sa complaint na yan. Na sa tingin ko naman, ewan ko kung may substance yan. I really don't know. Because parang ine-echo lang naman yung mga naging akusasyon ng ating Pangulo. Tiniyak naman ni na Senador Tito Soto at Panfilo Lacson na hindi nila patatagalin ang investigasyon. Titiyakin din daw nilang naaayon ito sa mga alituntunin. The last thing that we would want them to think is that we did not even give enough time or credence to the complainant. We have always been napapagbintangan na old boys club. We don't want that. So that is the reason that we are strictly following the rules. We cannot keep this dragging, Mr. Chairman. So there's urgency to act on this complaint. Jam Sisante, GMA News.